Mga kaibigan, welcome back. Dalawa yung pag-uusapan natin. Mauna ka na naman sa balita rito, kaibigan. Kay Soto, kumpirmado, tuloy na ang kanyang paglalaro sa susunod na game na ng Koshigaya. Ang target mismo, makakalaban pa niya mga kaibigan, yung ex-NBA big man. At pag-uusapan din natin yung laban ng Gilas dito sa second window, yung mga good things at not really good things. Simulan po natin sa Gilas. Nalalapit na po ang laban nila sa Australia at New Zealand dito nga sa second window po ng FIBA World Cup 2027. Ang good things na dapat po nating malaman ay una, meron po tayong home court advantage. Sa MOA po ang laban, iba pag home court mga kaibigan. At kumpleto ang Gilas, mas pinalakas pa, may size advantage po tayo. Andyan si Edu Junmar, andito na sa time na yan si Kai Soto, may dumagdag pa Quentin Milora Brown. Kulang tayo sa shooters, baka mamaya ay pasok na tong Juan Gomez Deliano, so ayos na mga kaibigan. So maganda na sana yung ginawa ng PBA na maagang matatapos mga kaibigan ng first conference na first week ng February tapos na. 20 plus days po yan bago ang laban sa New Zealand sa February 2026. So ito po mga kaibigan yung not really good things na nakikita ko mga kaibigan dito. Bukod sa makakalaban natin yung mga Australia at New Zealand na maaari pang magpadala ng mas malakas na lineup kasi alam nila malakas yung lineup natin ngayon dito pa ang laban. So ito mga kaibigan yung team practice, full team practice at preparation natin talaga dito ng buo tayo. Kasi mga kaibigan si Kai Soto, Dwight Ramos at AJ Edu may games pa po sa Japan sa February 15. Yan po yung final game nila before ang FIBA break. So, ilang araw na, 9 days ata lang yung pagitan niyan, 9 or 10 days before yung laban natin mismo doon sa New Zealand. So, paano naman yung Gilas boys natin in KBL? Mga kaibigan, medyo mabigat to mga kaibigan kasi may laro po si Kevin Kiambao at Carl Tamayo 6 days before ang game sa New Zealand. February 19, may game pa po sila sa KBL. So, in short mga kaibigan, mga 5 days or 6 days lang maximum yung full team practice ng Gilas natin para nga dito sa laban natin sa New Zealand at Australia. So eto, bigyan ko na po kayo ng update kay Kai. Alam ko po sobrang excited na po kayo and ang good thing po nakausap ko kanina yung source natin mga kaibigan at base sa usapan po namin ay mukhang tuloy na talaga na makakalaro na si Kai ngayong buwan. Eto January 24, 25 or 28 game ng Koshigaya pero mukhang ang target talaga na araw ay January 24. Yan na po mismo mga kaibigan ang susunod na game ng Koshigaya. Back-to-back games po sila dyan mga kaibigan sa Ibaraki. Kapag naglaro po si Kai dyan, makakarap po niya yung dati niyang teammate, si Robert Franks. At eto may kasama pang Eric Jacobsen, 6'10 import, at yung ex-NBA forward center, si Tyler Cook. Ilang taon po ito naglaro sa iba't ibang team sa NBA mula 2019 bago maglaro dito sa NBL at dito ngayon sa Japan B-League. Sana makalaro na talaga si Kai sa January 24 mga kaibigan para mabilis na agad natin siya makita. Pero kung hindi man mga kaibigan sabi mga 25 or 28 talagang napakalapit na rin mga kaibigan. Abangan po natin yan at syempre supportahan po natin si Kai Soto. Mga kaibigan, mag-comment na po sa baba at babatiin ko po si Garute Vlogs, Jasper ng Timonan Quezon, Alan Fam Manila, Dionisio Rupo, Off the Road Vlog, Canonigo Fam Vlog, Nales Clamado, Oscar Ortiz, Norman Arcangel ng Brunei, Jesus Ortiz at Julito Ladisla. Mga kaibigan, maraming salamat po.